ito na nga, sumangayin ako papuntang Baclaran Heritage. Eh malapit-lapit lang nga yan. Maya-maya lang. Ay ito na nga, sumangayin na ako ng carousel papuntang Lipa Qmart. Ay siya, habang nakakay patingin-tingin, di naman makabili. Ala, ito na nga. Habang naghihintay din ng tubig, na naglalako ako sana bibili. O, ito naman. O, ito naman, naglalakad ako. Naglalakad, palabas ng init. Sa init. Try ko lakarin mula sa terminal ng Ermin. Tara, sige lang punta sa Kathleen Place 3. Kasi tuwing pumupunta ko dito, nagka-trek ako papasok. Pero pa uwi, lalakad lang. So ngayon, try ko naman papasok, maglalakad. Kung kaya. Ay, kaya ko naman pag uwi. Mukhang malapit-lapit na rin naman ako. Mali pa itong dinaanan ko na street. Dati kasi sa kabila. Yung malaking building. Dito maliliit eh. Bali lakad lang. Sakit sa init. Lapit-lapit na siguro to. Ay, ito na. Ilang akbang na lang. Lapit na rin. Eh, parating mamaya yung tenant alas 12, alauna eh, mag 11 pa lang. Ilang oras pa yung time ko. Ito na. Yung kulay orange na yan. Kaya ito yung gwardiya ko na dyan. Halimbawa, ayun kayo sapan eh. kung i-turn over yung susi, pilin mo, ibigay mo sa akin. Hanggang hindi mo makukuha. Halimbawa, hindi pa bigay. Sabi naman na pag di kami nagpang-abot, sa'yo daw ibibigay. Sabi? Oo. Pero kausapin mo, wala ka rin kakausapin dyan. Wala Si madam lang, yung Emma lang. Mema lang, no? Oo. Hay. Di pa sila tapos maghakot. Ang dami pang hakutin. Grabe. Puno na yung dalawang kondo nila sa Araneta. Tapos puno na rin yung sa farm nila na rest house sa gamit nila. So, sobrang dami. Kasi mayaman din yung tenant eh. Attorney ng BSP. Bangko Sentral ng Pilipinas, attorney yung lalaki. Yung babae naman negosyante ng mga foods dito sa Cubao. Para mga taga Bicol. Ayun, sobrang dami ng gamit. Hanggang ngayon di pa tapos magkakot. Pero hanggang ngayon araw lang inano ko nila, binigay ko sa nila ng araw. Kasi para makalipat na yung may-ari. Yung may bahay nito at saka bahay sa BF na in-advertise ko na blinag ko din. Isa lang may-ari. Saka yung sa Malate na kondo na nilinisan namin, inayos. Sa vlog ko rin yun. Siya lang may-ari. Tapos yung sa Verdan, paupahan ko rin ngayon. Bakante na, kakaalis lang nung yung mag-asawa. Nakabili din ng kondo sa Pasig. Ayan. So ngayon naghanap ako ng mauupan doon. Pero dito sa Cubao, may-ari mismo ang lilipat kasi nga para mayroon sila sariling tiran. Pero mo apat-apat yung property niya, pero siya nangungupahan din. Di ba? Grabe, dalawang anak niya. Wala silang katulong, di mahilig sa katulong yung si madam. Sila lang mismo nag-asikaso. Pero pag aalis siya, tinatawagan niya anak ko, yung panganay ko. Para tumulong sa bahay, sa mga anak, paghahatid. Sundo sa mga school. Sa mga estudyante niya, mga anak niya. At yung anak niya ngayon, artista ng TV5, mga bata na mga episode.
Ayan. Sipag din kasi yung madam ko na yun eh. Sige, kabahay po. Naglalakad na naman ako. 20 minutes na lakaran naman ito papuntang terminal sa Carousel. Nipa Q-Mart pala yun. Nipa Q-Mart Terminal. Ako sasakay, doon ako bababa. Buti walang init. Napakagod. Diyos me. Buti mabait din yung tenant. Kinukuha yung Gcash ko. Bibigyan na lang ako sa salamat kapag iintindi ko sa kanya. Di totoo yan. Si madam kasi ano yun eh. May eksya pasinsa yung may-ari. Salamat sa nakatagpo sa ng hindi katulad ko nakakaintindi sa mga sitwasyon. Pwede na! Pero wag pinapaliwanag ko naman sa kanya yung sitwasyon nakita ko mismo aktual. Naiintindihan niya naman. Pero siyempre, hindi ko inaabuso yung pag-iintindi niya. Ako mismo nagbibigay ng tawag niya yung ultimatum sa mga tenant na dapat ganito lang. Kasi hindi, ako mismo mag-i-impose ng penalty. Since ako yung naggagawa ng kontrata. Mga penalty kasi is medyo mataas din. Yun. Napatawan ko lang na penalty yan sila. Kasi nag-extend nung nakaraan. Alis na daw. Wala ko man. Penaltyhan ko ng 15,000. Bigay ng 15,000. Diba saan ka pa? Yung 15,000 na yun, since ako nag-impose, ako yung naggumawa ng paraan na mapinaltyhan sila. Eh di niya kaya paalisin eh. Binayar 15,000. O di hati kami. 7,500. O diba? Saan ka pa? Kisa siya yung mag-aasikaso dyan, hindi niya kayang paalisin. Panayalang sa galit, panayalang sa inis. Ilang buwan na di niya napapaalis. Ngayon at least napaalis ko na, napapinaltihan ko pa. O, salamat siya. Pero kagandahan doon, panalo siya sa akin kasi paano masabi? Nung nag-renew to, yung first renew nito, hindi ko kinuha yung kabuang isang buwan. Kumbaga, kung ilang buwan nag-renew, tag 500 per month lang. Instead kasi dapat, ang kukunin ko is 1 month yun. Yung 47,000 dapat akin yun. Pero dahil nga naawa ko sa kanya, iniintindi ko siya. So, ilang buwan? 5 months. So, naka 2,500 lang ako doon. Siya naman nagmamasahe. Pakain sa akin dito pagpunta dito, inutusan ako. Sabi ko, ayan ha, pero sa penalty, hati tayo. Umayag naman siya. Di ko kinuha isang buwan, pero sa penalty hati siya. Hati kami. Lamang pa rin siya, di ba? So, at least doon siya nalalaman na hindi ako mukhang pera. 47,000, ano mo sa 7,000 lang na penalty. Di ba? Ibang ahente, ibang broker yun, hindi yung papayag isang buwan talaga kunin yun. Pero ako hindi, matagal ako, since 2014 pa ako nagtatrabaho sa kanya, kikirtike sa mga property niya. Diba? Saan ka pa? Pero yung pangalawang renew nitong tinat na to, doon ko kinuha ang instead na isang buwan ulit, kalahating buwan lang. So natin 2,000 kinuha ko. Pwede ito, 24,000 pala. O, 24,000 kinuha ko. Tuwa pa rin siya. Hindi ko pa rin kuno ang isang buwan. Ngayon, tapos na yung pag-iintindi ko sa kanya, sa lahat ng mga property niya na ito yung pinaka niya mabigat sa kanya. Dito siya natatakot na tenant eh. Saan ba kayo? Pero ako, nagawan ko ng paraan, napaalis ko na. O, diba? Hindi naman sa ulo niya. Hindi ko alam kung paupahan niya to or sila mismo yung titira. Sana nga sila natitira para nakakaawa din yung sitwasyon nila kung saan sila pumupunta.
Nangupahan sila sa Guadalupe. Ang liit-liit ng kwarto. Diyos ko po. 2 kwarto. 30,000 daw a month. 60,000 yun. 2 kwarto. May studio unit. Kung dito sila. Napakalaki nitong unit ito sa Cubao. 3 palapag. Kada kwarto may CR. Saan ka pa, di ba? Silang 3 lang naman. Ayun lang guys ha. Napakal ko kasalita. Medyo paos kay di ko alam bakit pa ako paos. Hindi naman ako mahilig sa malamig. O sa panahon siguro to. Malamig, mainit. Kaya dyan na muna guys ha. Bye bye.